Humarap na nga sa pagdinig ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Ito'y para ipaliwanag ang paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Pero bago pa man magsimula ang pagdinig, ay question niya ang rule ng committee. Tumanggi kasi siyang mag-oath dahil siya raw ay isang resource person at hindi po witness. When you sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules in aid of legislation? Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po? Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa lang po. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Okay na. At dahil dyan ay nag-point of order na si Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Narito po ang pahayag ni CGMA. I want to quote a December 8, 2008 hearing in the Senate where Senator Miriam Defensor Santiago had an opinion on a similar situation, but she quoted a Supreme Court ruling. So, the Constitution provides that no person shall be compelled to be a witness against himself. The Supreme Court has repeatedly emphasized that there is a difference between a mere witness and the accused. And it can appear from statements and privileged speeches that there is that a person who is the subject matter of an adverse privileged speech is not a mere witness or a mere person of interest, meaning a suspect. She is in fact accused of what seems to be a criminal case for violation of certain... Ang naging ending po nito ay mga witness lang daw ang nag-oath taking at nakaupo lang si Vice President Sara Duterte. Meron din patutsa na ikalawang Pangulo sa target siyang patalsikin sa pwesto. Hindi ako ang problema ng bayan na ito. There is no misuse of funds. Hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. A speech that's simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. We have not done anything wrong. So, you may try to destroy me. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation
or substantive matter for discussion. Shukran. Yan. So sa madaling salita, hindi bilib no si Vice President Duterte dito sa hearing na ito, dito sa committee na ito, dahil ang kanyang paniniwala ito raw ay nagse-set ng grounds lang para sa kanyang impeachment. Yeah. Yun ang kanyang binabanggit, no? At in terms naman doon sa mga kine-question ng mga pagpapaliwanag sa mga questionable mga pondo, sabi niya sasagutin daw niya yan sa Commission on Audit. Yan. Anyway, tuloy lang po ang hearing pero umalis na po ng maaga itong si VP Sara.